Umatake na ang Iran sa Israel gamit ang sobrang daming mga missiles at drones. Ang pag-atake ay ganti ng Iran sa sinasabi nilang pag-atake daw ng Israel sa consulate nila. Ganun pa man, hindi kinumpirma ng Israel na sila nga ang umatake sa consulate. Daan-daang mga missiles at drones ang pinalipad ng Iran papunta sa Israel. Ayon sa Israeli military, ang tinira daw ng Iran sa kanila ay mahigit 300 na killer drones, ballistic missiles, at cruise missiles. Ganun pa man, 99% daw ng mga yon ay na-intercept sa tulong ng United States at United Kingdom. Marami ang nangangamba na ito na ang simula ng World War III. Malabo kasi na palampasin ng Israel ang pag-atake na ginawa sa kanila ng Iran. Malaki ang posibilidad na mabilis ding gaganti ang Israel sa Iran. Kaso kailangan ding gumanti ng Iran sa paghihiganti ng Israel. Hindi pwedeng palagpasin ng Iran ang pag-atake sa kanila ng Israel dahil magmumukha silang mahina. Kaya naman, maaaring ma-escalate ang gulo hanggang sa maging all-out war na to sa pagitan ng dalawang bansa. Pag nangyari yon, malaki ang posibilidad na maraming mga bansa ang madadamay. Posibleng maging isang malawakang giyera sa Middle East ang gulo. Pag nadamay pa ang mga bansa na nasa labas ng Middle East, malaki ang posibilidad na humantong na ang giyera sa World War III. Pag sinabayan pa ng China ang gulo sa pamamagitan ng paglusob sa Taiwan, sigurado na talaga na pandaigdigang digmaan na ang mangyayari. Ganun pa man, ayon sa Iran, tapos na daw ang gulo dahil nakaganti na sila. Kaso, nagbanta ang Iran na pag gumawa daw ulit ang Israel ng isa pang pagkakamali, magiging mas matindi daw ang paghihiganti nila. Nagbanta din ang Iran sa US na huwag makikialam sa gulo. Hindi pa sigurado kung ano ang magiging response ng Israel sa atake ng Iran. Pag gumanti rin ang Israel sa ganti ng Iran, malaki ang posibilidad na World War III na to. Kinondena ng mga Western countries tulad ng US at UK ang mga aksyon ng Iran. Ang Egypt at Saudi Arabia naman ay pinahiwatig na dapat kumalma lang ang mga bansa. Ang UN Security Council naman ay nag-schedule ng emergency session para pagdiskusyonan ang gulo. Kinondena rin ng UN Secretary General na si Antonio Guterres ang pag-atake ng Iran at sinabing naalarma siya sa very real danger na magkaroon ng devastating region-wide escalation. Pinahiwatig niya na malaki ang posibilidad na lumaki ang gulo sa rehiyon. Ang presidente ng US na si Joe Biden ay nakipagkita sa National Security Team niya sa White House para pag-usapan ang nangyari. Ayon kay Biden, dinemonstrate daw ng Israel ang remarkable capacity nila na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga unprecedented na atake. Nagbigay daw ang Israel ng isang malinaw na mensahe sa mga kalaban nito na hindi nila kayang ma-threaten ang security ng Israel. Sabi naman ng Defense Secretary ng US na si Lloyd Austin na nakipag-usap na daw siya sa kanyang Israeli counterpart at pinagdiskusyonan na nila ang mga urgent regional threats. Sinabi niya rin na ang Israel ay makakaasa sa suporta ng Amerika sa pagprotekta sa Israel laban sa mga pag-atake ng Iran at ng mga regional proxy nito. Depende sa magiging response ng Israel sa pag-atake ng Iran, maaaring matapos na ang gulo o maaaring mas lalo itong lumala. Maraming mga sanctions na pinapataw ang US at ang iba pang mga Western countries sa Russia, China, North Korea at Iran dahil sa mga kalokohan at agresibong aksyon na ginagawa ng mga bansa. Kaso ngayon, binawian naman ng China ang US at nagpataw din ng sanctions laban sa dalawang US defense companies. Pinagbawalan ng China ang dalawang kumpanya ng Amerika sa pagpasok sa China at ginawa rin nilang frozen ang property ng mga ito. Ayon sa Foreign Ministry ng China, nagpataw daw sila ng sanctions sa dalawang defense companies dahil sa pagbenta ng mga ito ng sandata sa Taiwan. Ayaw ng China na magkaroon ng mga weapons ang Taiwan. Isa yung indikasyon na mayroon silang balak na giyerahin ang bansa. Ang Taiwan kasi ay bumibili at gumagawa ng mga weapons na ang layunin ay atakehin ang mga Chinese military base na nasa loob mismo ng China. Marami kasing mga base militar ang China na nasa may dalampasigan lang ng China na nasa harap ng Taiwan. Ang paglagay ng China
ng mga military base malapit sa Taiwan ay isa na namang indikasyon na lulusubin talaga nila ang Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, tinayo ng China ang mga military base sa harap ng Taiwan mismo para mabilis na makakasugod ang mga puwersa nila mula sa base militar papunta sa Taiwan. Kaso, dahil malapit lang sa Taiwan ang mga Chinese military base, abot din ito ng mga sandata ng Taiwan. Alam yun ng China kaya pinalibutan din nila ang mga military base nila ng mga air defense. Ganun pa man, dahil advanced at high-tech din ang mga sandata ng Taiwan, malaki ang posibilidad na makalusot ang mga ito sa air defenses ng China. Ayon sa mga eksperto, malabong mapigilan ng China na mapasabog ng Taiwan ang isa sa mga military base nila. Kaya naman pag nakipagdigmaan ng China sa Taiwan, siguradong wawasakin din ng Taiwan ang marami sa mga eroplano, barko at infrastructure nila. Ayon sa China, ang pagbenta ng mga kumpanya ng US sa Taiwan ng mga sandata ay nagsiseriously interfere daw sa internal affairs ng China at nadadamage daw nun ang sovereignty at territorial integrity ng bansa. Sabi ng China na ang patuloy na pagbenta daw ng mga defense companies ng United States ng mga weapons sa Taiwan region ay isang serious violation daw ng One China Principle at ng mga provisions ng 3 joint communiques ng United States at China. Ngayon mayroon naman tayong good news para sa mga Ukrainian. Magbibigay ang Berlin ng isa pang Patriot air defense system sa Ukraine. Malaking tulong ito sa bansa dahil ang kulang nila sa kasalukuyan ay ang mga air defense. Tumitindi kasi ang pag-atake ng Moscow sa Ukraine gamit ang mga ballistic missiles dahil napakarami ng binibigay sa kanila ng North Korea. Ayon sa maraming reports, walang tigil ang paggawa ng mga factory sa North Korea ng mga missile at iba pang weapons para sa Russia. Nagpasalamat naman ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa German Chancellor na si Olaf Scholz. Ayon kay Zelensky, ang pagbigay daw ng Germany ng Patriot missile system nila ay isang true sign ng support para sa Ukraine sa isang critical time para sa kanila. Sana daw ay gayahin ng iba pang mga bansa ang pagtulong ng Germany sa kanila. Ayon kay Zelensky, kailangan ng Ukraine ng 25 na Patriot missile systems para maprotektahan ang buong bansa laban sa mga pag-atake ng Russia. Pero sa ngayon kahit 7 lang daw ang makuha muna nila para maprotektahan ang mga pinakamalaking syudad ng Ukraine. Ang Japan ay gumagawa na din ng mga hakbang para matulungan ang Ukraine na makakuha ng marami pang Patriot missile systems. Simula pa lang ng giyera ay tumulong na kaagad ang Japan sa Ukraine. Kaya naman, marami ang naniniwala na kung aatakehin ng China ang Taiwan o Pilipinas, siguradong tutulong din ang Japan sa mga bansa. Ayon kay Zelensky, nangako din daw ang Berlin na magbibigay ng mga missiles para sa mga air defense systems na ginagamit na nila. Ayon sa presidente ng Belarus na si Alexander Lukashenko, hindi daw lulusubin ng Belarus ang Ukraine dahil wala daw magbabago pag ginawa nila yon. Nilagyan na daw ng Ukraine ang border ng barricade tapos naglagay pa daw ang Ukraine ng mga mines at nag-deploy pa daw ng 120,000 na sundalo. Ayon kay Zelensky, wala daw nakikita ang Ukraine na indikasyon na mayroong plano ang Russia na magsagawa ng panibagong offensive mula sa Belarus. Ayon sa mga eksperto, ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit ayaw talaga ni Lukashenko na lumusob sa Ukraine ay dahil malalagay sa panganib ang pagiging presidente niya dahil tutol sa digmaan ang majority ng mga tao sa Belarus. Ganun pa man, kung magiging desperado si Putin, maaaring utusan niya si Lukashenko na lusubin nga ang Ukraine. Kailan lang ay nagmeeting ang mga pinuno ng US, Pilipinas at Japan sa White House. Nagalit ang China sa pagkikita-kita ng mga leader at pinahayag nila na tumututol sila sa meeting. Sinagot naman ng US ang pagtutol ng China. Ayon sa White House National Security Spokesperson na si John Kirby, ang meeting daw ay hindi para sa kahit anong nasyon. Tungkol daw ang meeting sa pagpapalalim at pagre-revitalize ng existing alliances and partnerships at sa pagpapalakas ng mga bago. Wala daw dahilan ang China para makita ang meeting bilang isang threat sa kanila. Ayon kay Kirby, ang pagkikita-kita ng mga leader ng bansa ay isa lamang diskusyon ng tatlong alyansa
tungkol sa mga mutual challenges at mutual opportunities na sinusubukan nilang ma-explore sa Indo-Pacific region. Bagamat pinapahiwatig ng US na ang meeting ay hindi tungkol sa paglaban sa China, halata na ang tunay na layunin ng meeting ay kung paano maghahanda sa posibleng paglusob ng China. Naniniwala ang maraming eksperto na malapit nang magkaroon ng giyera sa pagitan ng China at Taiwan, kaya hindi nakapagtatakang gumagawa na ang US ng mga plano para sa digmaan. Kinakausap na ng Amerika ang mga kaalyado nila para makapaghanda na rin ang mga ito dahil malaki ang posibilidad na atakehin din ng China ang mga bansa na nakapaligid sa Taiwan. Pwedeng nasa isip ng China na unahan na lang atakehin ang mga bansang posibleng tumulong sa Taiwan para matanggal kaagad ang kakayahan nito na tulungan ang Taiwan. Maaaring ang plano ng China ay pasabugin na kaagad ang mga military base sa Japan at Pilipinas para mapahina kaagad ang militar ng mga bansa para hindi na makatulong ang mga ito sa Taiwan.